Hello guys! Welcome back dito sa ating channel, Pinoy Aussie. Alright, so ngayon mga kaibigan, meron tayong pag-uusapan. Okay? So medyo seryoso itong ating pag-uusapan ngayon, kaya nag-special broadcast ako nitong ating vlog. Okay? So pahinga muna tayo dito sa mga lifestyle kind of vlogging tulad ng mga travel natin. Ang pag-uusapan natin ay itong nakakabahalang korupsyon sa Pilipinas. You know? So, kailangan sabihin ko na yun. Yung korupsyon talaga. Okay? So, napakarami na ng apektado. Napakaraming Pilipino ang naghihirap. Tapos, ito ngayong mga politiko ay pinangungulimbat lang yung pera. Diba? So, yan ang gusto kong pag-uusapan natin ngayon. Okay? Pero, ang tema po natin ay isang panawagan. This is not a political blog or political leaning kind of a blog, but this is just to wake the Filipinos up, especially yung mga nasa abroad kamukha natin. Okay? So kami dito ay nasa Australia at kami dito ay nako-concern talaga sa mga nangyayari dito sa Pilipinas. Sa trabaho, marami kaming mga Pilipino na nag-uusap-usap ano na bang nangyayari dito sa Pilipinas, dito sa bayan natin. Especially dahil napakarami na ng mga kaganapan na parang, kumbaga parang nakakasuklam. Di ba? Parang hindi lang masasabi mong nakakainis eh. Yung nasusuklam ka na dun sa mga ginagawa ng ibang politiko na bilyon-bilyon pera ang binubulsa nila at nakikita natin yun dun sa mga hearing sa Senado. 'Di ba? Parang naaantig ka na, naaantig na yung mga ano namin dito. Ano ba nangyayari, 'di ba? Yung iba naiiyak na, 'di ba? Eto nga, meron pa nga yung pinsan ko sumakabilang buhay dahil dito sa baha na yan na leptospirosis. Diba? So, napakalaking kalungkutan ang nadarama namin dito. Collectively, sa mga Pilipino dito, kahit sa mga parties namin dito sa Australia, mga birthdays, mga kasalan na napupuntahan namin, yun ang aming pinag-uusapan. Ano na ba ang nangyayari dito sa Pilipinas? Bakit ganun? Pare, bakit ganun? Parang, ano na ba ang nangyayari? Kaya, eto ngayon ang sasabihin namin sa inyo. Kung pupwede sana, magkaisa tayo. Di ba? So may problema ang bansa. May problema tayo. Malaking problema. In fact, hindi nga, sabi nga ng mga reports, dahil lagi tayong nanonood sa mga reports, hindi ito ngayon lang nangyari. Alam natin nangyayari ito nung maliit pa lang tayo na nasa Pilipinas tayong lahat, di ba? Nangyayari na itong mga bagay na to. Yung bigla na lang nilang bubungkalin yung kalsada, di ba? Alam naman na yung kalsada ay buong buo, simentado, di ba? Espaltado, pagkatapos bibiglang bubungkalin ngayon, sasabihin ngayon may trabaho, DPWH may trabaho, ganoon, di ba? So, noon pa lang, bata pa lang tayo, alam natin na may parang kakaiba. Bakit bubungkalin yung mga kalsada na maayos pa? So, doon pa lang, alam na natin may korupsyon. Diba? Kung walang kumikita doon, bakit bubungkalin? So, yun ng mga kaibigan. So, ito ay parang naging systemic na, naging sa bayan natin ay parang okay lang ang mangurap or okay lang ang magnakaw dito sa kaban ng bayan. Walang pakialam ang mga tao. Diba? Next election, yun pa rin ang pinoboto. Di ba? Parang ganun lagi ang nangyayari. Kaya yung mga politiko natin ay parang baliwalaan sa kanila. Mga tengang kawali na sabi nga natin, nagtitengang kawali na lang para wala na silang pakialam. Basta ang kanila ay makuha nila yung gusto nilang makuha, yung pera, yung kanilang porsyento para dun sa mga projects na kunwari ay iginapang nila dun sa Kongreso. Di ba? So, of which, kaya nga sabi ko parang nakakasuklam na yung mga pangyayari. Pagkatapos, eto pa ang matindi. At eto talaga ang nababahala tayo.
Doon sa mga napapansin natin sa mga balita, may mga kampo sa YouTube lalo, dahil open yung YouTube napakarami ng grupo, napakaraming individual na gustong isulong yung isang bagay, di ba? Ang nangyayari, parang kampo-kampo. Parang walang pagkakaisa. Mayroong grupo, pupunta dito, magrarally-rally. May grupo naman dito sa kabila, magrarally-rally kunwari. Di ba? Tapos, ito na ngayon. Pagkatapos ng rally-rally, magsisiraan. Magsisiraan. Guys, sabi ko nga sa inyo, kung ganyan ang gagawin natin dito sa bansa, talagang wala, malulugmok yung bansa natin dahil ang mga politiko ay hindi kayo hindi kayo bibigyan ng pansin kapag kayo ay hindi solid, hindi buo. Diba? So hindi kayo buo, pagtatawanan lang kayo ng mga politiko, gagawin nila, laruin lang kayo dyan sa husgado. Ang karamihan dyan sa mga politikong yan ay mga abogado, so lalaruin dyan. Wala talagang mangyayari. Alright. With that thought, itong naisip ko. Okay? Bakit hindi natin gawing magpakatotoo? To be able to get justice para dito, kailangan guys nakaangkla ito sa katotohanan. No matter what group you are, no matter ano ba ang iyong political affiliations nung last election, no matter what your affiliations are, dapat ang anuhin natin yung katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Wala akong problema kung DDS ka or ano ba tawag nito, yung mga pink, yung mga yellow, or pulahan, mga ganun mga political. Walang problema yon. Yun na yung mga karapatan ninyo. Di ba? Pero, sana, ang isipin natin, yun bang tinitignan natin ay yung totoo? O yung bang kung saan tayo gumugrupo o saan tayo nagkakaroon ng simpatiya, yun ba ay totoo? Yun ba'y nakabase sa katotohanan? Di ba? Kasi kung hindi, di ba, parang political, ganun din mangyayari eh. Kasi kung lahat tayo ay politika lang, laban-laban lang sa politika, pag nanalo uli, ang gusto lang kasi, pag nanalo kasi yung politika ninyo, ganun din ang mangyayari, ganun din ang gagawin ninyo. Naintindihan nyo ba yon? Yung bang kapag kayo ay parang politika ang tingin ninyo sa bawat nangyayari sa bansa, gumugrupo kayo dito, kalaban nyo si ganito, tapos let's say, palagay na natin, okay, lagyan na natin ng pangalan, o DDS kayo, for example, Duterte kayo, tapos kalaban nyo itong Marcos administration. Ang nangyayari, gusto nyong itapol itong administrasyon, pagkatapos, kayo ang uupo, tapos anong gagawin nyo? Magiging makatotohanan ba kayo? Di ba? O ganun din, kung kayo man ay administrasyon ng Duterte nung araw, gustong-gusto nyo siyang siraan, di ba? Ngayon naupo na kayo, naging makatotohanan ba kayo? So ganun yun. I mean, kapag ang inyong paninindigan ay nakaangkla lamang sa politiko or sa politika or sa political belief nila, meron laging agenda yan. Di ba? Kaya ang panawagan ko para sa ating bayan, kalimutan natin ang politika. Nakakasira talaga yan. Yan talaga ang nakakasira sa bayan eh. Ang kailangan ay maging makatotohanan tayo. Tapos na yung politika, tapos na eleksyon, nanalo na yung dapat manalo eh. Di ba? So igalang natin yun. Yung nanalo, dahil demokrasya tayo, so igalang natin yung nanalo. Pero, kailangan nakabantay ka sa kung sa ano yung makatotohanan. Di ba? Kapag nangungulimbat ng pera itong mga nakaupo ngayon, dapat tumayo kayo doon sa kung ano yung totoo. Kung ano yung ebidensya, ano yung totoo. Dahil kung ang
tinatayo nyo lang ay politika, ay yung paninindigan ng inyong political party or political leanings, parang hindi tayo magkakasundo-sundo. Unang-una, walang mabubuong solidong grupo kung saan maninindigan sa katotohanan na itong mga taong ito ay nagnakaw. Ang mangyayari niyan parang itong mga nasa administrasyon, yayariin lang nila yung mga kalaban nila. Dahil politika lang eh. Totoo man o hindi yung kanilang mga sinasabi or mga paratang dun sa mga kalaban nila from the previous administration, yayariin lang nila. Di ba? U-open nila yung mga salin, kunwari. Pagkatapos yayariin lang nila isa-isa. Dahil nasa power sila, nasa administrasyon sila. Ganon din yung mga kalaban ng administrasyon. Wala akong binabanggit dito mga kaibigan, hindi po tayo namumulitika. Ang gusto lang po natin ay magkaroon kayo ng paninindigan sa katotohanan dahil yun talaga ang magpapaayos ng ating bansa. I mean, nakakaawa kayo o nakakaawa tignan yung ating bayan. Di ba? In the perspective of so many people, hindi lamang sa mga leader ng mga nasyon. Yung mga leader ng nasyon ay sigurado pinapanood kayo. Pero hindi lamang yan. Kami ng mga Pilipino ay nakakausap namin yung mga iba't ibang nationalities dito sa Australia. At lagi nilang binabanggit pag nakikita ko, kumusta? Parang meron ding problema dun sa bayan ninyo Di ba? May mga dahil nakakarating yung news Di ba? So nakakaawa tignan yung Buti pa nga yung Nepal, at least once tumayo sila, very drastic, very solid, boom, tapos in a few days tapos yung kanilang problema. Pero hindi naman natin sinasabi na gawin natin yan sa Pilipinas na magsunog tayo kamukha ng ginawa nila. Parang sobra-sobra naman yung reaction na yon. Pero although it happens to them, nangyari yon para sa kanila, so pwede rin mangyari sa atin sa sobrang galit ng mga Pilipino. Pero hindi naman natin yon hindi natin yun ina-aspire para dito sa bansa natin. Gusto natin siyempre the rule of law, di ba? Yun ang importante para yung makatotohanan talaga, yung totoong nangyari, ay yung totoong mananagot, ay mananagot. Hindi yung diniderail na naman. Mayroon akong nabasa or napanood nung isang araw, ang sabi nitong isang partido, diniderail yung dahil na may nabanggit na pangalan, parang untouchable na pangalan pag nabanggit. So, dahil nabanggit, ayun, dinerail. Parang sabi ng isang report, siniraan yata yung mga witnesses. Hindi naman witnesses, yung mga lang sa Senado, yung mga resource speaker lang. So, parang laging ganun, parang laging may political leaning yung bawat isa. Kaya nga ang pangarap ko ay huwag tayo magkaroon ng political leaning. Ang dapat ang titignan natin yung katotohanan, dahil only in seeking the truth ma-achieve natin yung justice para sa mga Pilipino, di ba? Kaya ang panawagan ko nga, guys, alam ko ang mga nanonood dito ay karamihan mga OFW at saka mga Pilipinong concerns talaga dito sa bansa natin. Di ba? Ang panawagan natin sa inyong lahat, magkaisa tayo. Humanap tayo ng venue, di ba? Manood kayo ng YouTube, manood kayo ng mga vlogs, at busisiin ninyo kung itong tao ba to ay nasa katotohanan lang ang gustong ipuntirya, hindi political leanings niya. Kasi napakaraming vloggers, yung politika niya lang ang gustong ipasok. Yun lang talaga, wala nang iba. Kalaban niya talaga yung isa. Di ba? Yung isa naman, kalaban niya, oh my God, sila naglalabanan. So nangyayari, ang katotohanan ay naitatago lang ng iilan doon sa may Senado. Itinago na. Wala na nga naghihiring. Di ba? So dapat guys, yun ang nating bantayan.
ang sana ay magkaroon tayo ng hold dun sa value na makakuha tayo ng katotohanan sa bawat panonoorin natin, sa bawat panonoorin natin sa YouTube, sa mga balita. Titignan natin, busisiin natin maigi kung yung bang news ay makatotohanan, totoo ba ang sinasabi nito? Hindi ba siya leaning lang dun sa administrasyon? Hindi ba siya leaning lang dun sa mga naninira dun sa administrasyon? Di ba? So yun lang guys ang ating para sa ating So dito sa ating Pinoy OC, nananawagan ako sa lahat ng OFW at sa mga Pilipino sa Pilipinas na sana ay maging mapanuri tayo dahil itong panahon na ito ay crucial sa ating istorya ng ating bayan. Nangyari na to noon na patalsik natin ng isang diktador. Di ba? Pero noon, nagkaisa ang mga Pilipino. 'Di ba? Nagkaisa tayong lahat. Nandun kami, wala kami sa EDSA nung araw, nandun kami sa probinsya, pero nakiisa kami. Yung pamilya ng misis ko, nasa EDSA mismo sila nung araw na 'yon. 'Di ba? So, lahat ng Pilipino nagkaisa noon. So, 'yun ang gagawin natin. Magkaisa tayo. Hindi man tayo magkasya sa EDSA siguro, pero dito sa online, magkaisa tayo, maging mapanuri tayo sa katotohanan. Yun ang ating guys. Pinupukaw natin ngayon ang inyong patriotismo. Di ba? Kasi itong word na to talagang patriotism, napaka-emotional niyan para sa atin. Kung naalala ninyo guys, nung lumalaban si Manny Pacquiao, nung araw, nung kalakasan ni Manny Pacquiao, yung mga kalaban natin ay sila Barrera, 'di ba? Sila Antonio Barrera, si Marquez. Tuwing lumalaban 'yon, 'di ba? Naalala niyo nung araw, sarado. walang lumalabas sa Pilipino, nandun tayo lahat. Kahit ngayon, 'di ba? Tapos ito ang sentimento. Pagka inano na yung national anthem ng Pilipinas, 'di ba? Ano ang nararamdaman ninyo? Nung mga panahon na yun, kung naalala ninyo, anong nararamdaman ninyo tuwing may laban si Manny Pacquiao at kinakanta yung national anthem? Ito ang aking hanggang ngayon, pag may ganun, you feel pride in yourself, di ba? You feel pride dahil sa Pilipino ka rin. Di ba? Tumutulo yung luha natin, kumakabog yung dibdib natin because that is patriotism. 'Di ba? Kung ito yung sinasabi ko sa inyo, yung emosyon na yun ang patriotism. So, yun ang gusto nating ipasok. Yun ang gusto nating ipasok dito. Sana magkaroon ng patriotismo. Sana magkaroon tayo ng emotional concerns dito sa nangyayari sa ating bayan. Pero, kukunin natin yan in a way na hahanapin natin yung katotohanan sa mga pangyayari. No matter sino pa yung may kasalanan, kahit political leader ninyo or kasamahan ninyo, di ba? Sa barangay, kasamahan ninyo dati sa anong organisasyon, dapat wala yon, hindi nyo yun, dapat immaterial yung mga yon. Kahit pareho pa kayo ng partido sa politika, dapat immaterial yon. Dapat ang titignan natin yung katotohanan, kung ano ba ang totoo. Nagnakaw ba talaga siya? Di ba? Ninakaw ba talaga nila yung pera? Ghost project ba talaga? Or substandard ba talaga yung ginawang project? So yun ang katotohanan. Di ba? So doon tayo mag-focus. Huwag tayo dahil, politika kasi yan. Yung politiko kalaban nito kasi kaya niya tinitira. So maging mapanuri tayo. Alright? So sana guys, yung patriotismo, napaka-importante yan. Yung alalahanin niyo yung feeling na yon, yung nagiging emotional ka pag kinakanta yung national anthem ng Pilipinas. Yun ang patriotismo. So, ilagay niyo yun sa sarili. So, kung sino man ang nanonood nito, subscribe dito sa channel at patuloy tayong maging mapanuri in the future sa susunod na mga video natin. Pag-uusapan natin ito, susuriin natin
kung ano ba talaga ang totoo, kung saan ba talaga nakalin itong mga, kung saan ba talaga papunta itong investigasyon na to. Kasi marami nagsasabi, yung kalaban ng administrasyon nagsasabi, ang iniimbestigahan lang yung mga dating ni Duterte. Ang sasabihin naman ng Duterte camp, dapat ang imbestigahan yung mga tao sa administrasyon, di ba? Dapat ang imbestigahan yung presidente. Dapat ang imbestigahan yung, parang wala, hindi na nakapaniwala yung nangyayari tuloy. Di ba? Parang moro-moro na lang, kumbaga. So dapat titignan natin, maging mapanuri tayo, maging ipaalam natin sa kanila na tayo, ang taong bayan, ang OFW at saka ang mga Pilipino ay concern sa bayan natin. Kahit naman kami nasa malayong lugar, ang isip at diwa namin ay nasa Pilipinas pa rin, dahil hindi man magbabago ang aming kultura. Hindi magbabago ang accent namin dahil kausap namin mga puti. Hindi magbabago yung accent namin, ganun pa rin yun. Mag-English man kami, ganun pa rin yun. Yung P namin, parang F pa rin yan minsan. Yung F namin, naging P pa rin yan. So, di ba? Yung sir at saka ma'am, yung he, she, kakagulo talaga yan. Pero, who cares? Di ba? Language is language, sabi nga nila. Wala namang problema yan. Basta importante, nagkakaintindihan tayo. Di ba? So, kaya nga guys, kami Pilipino na sa ibang bansa, hindi namin maatim na magbulag-bulagan. Pare, wag tayo magbubulag-bulagan. Di ba? Kung noon, nung panahon ng eleksyon, siguro nagkakagulo tayo, iba-iba yung ating mga political leanings. Ngayon, ang pinaglalaban na natin yung bayan natin na sinasalaula ng iilan. Di ba? Maraming magagaling na tao sa Pilipinas. In fact, pag pumupunta sa ibang bansa ang mga Pilipino, magaling. Pero may iilan lang dyan sa gobyerno or mga nakaupo or mga kontraktor na nasasadlak dyan sa sistema ng korupsyon, dahil napakatagal na yung korupsyon na yan. Alright? So sana guys, suportahan nyo itong channel na to. Mag-subscribe at mag-comment kayo dito sa ating comment box. Mag-comment kayo kung anong gusto ninyong pag-uusapan natin. Magiging concern tayo, magiging mapamatyag tayo, magiging open tayo sa katotohanan dito sa ating pag-iimbestiga dito sa mga korupsyon. Dahil napakalawak nito, hindi lang to flood control, hindi lang ito mga daan, hindi lang to DPWH, di ba? Yung DSWD, yung oh my gosh, yung ang tawag dito, yung Department of Education. Nakikita nyo naman kung gaano ka substandard yung mga eskwelahan, di ba? Walang sinabi dun sa mga pinagawa ni Isko. Di ba? Kung makikita nyo mga kaibigan, yung pinagawa ni Isko, 10-story building doon sa Maynila. Bakit hindi kayang gawin ng mga DPWH? Billion pala yung inyong mga pondo. Di ba? So guys, napakalawak nito. Binuksan na ito na parang can of worms, kumbaga Pandora's box to. Binuksan ito ngayon, parang boom, lumabas na lahat ng baho ng Pilipinas. Pero ito na yung panahon. Kaya nananawagan ako sa inyo, maging mapamatyag tayo, maging tumingin tayo sa katotohanan, tumingin tayo dun sa mga ebidensya, tumingin tayo dun sa mga investigasyon, maging mapanuri kayo sa mga investigasyon. At saka manawagan tayo dun sa mga ICI, yung nag-iimbestiga, yung komisyon. Sana i-open nyo yan sa public, dahil yung investigasyon ninyo, dyan kami kumukuha ng impormasyon ng mga katotohanan, di ba? Yung Pilipino dapat ay ma-informed, hindi dapat nakatago yan. Alright? So that's it guys. So medyo mahaba-haba na itong ating talakayan ngayon, at alalahanin po ninyo, tayo ay mga Pilipino, kahit saan man tayong sulok ng mundo, hindi natin mawawala yung ating pagka-Pilipino. Never. Sa
Sa adobo pa lang, halos araw-araw na natin kinakahit nandito tayo sa ibang bansa, di ba? Alright, so peace! Okay, sa mga OFW, mag-subscribe po tayo at magsama-sama. Alalahanin nyo, yung mga OFW, tayo yung gumagawa ng ekonomiya ng Pilipinas. Yeah? Wala tayong aasahan sa GNP, yung Gross National Product. Wala tayong produktong masasabing massive. Di ba? Ang tourism natin ang baba-baba. Kumpara, kita mo naman Vietnam, Thailand, napakalakas ng turismo. Di ba? Ang tanging bumubuhay sa ating bansa, yung mga remittances ninyo. Okay? So, may concerns kayo. Pera nyo yung ninanakaw nila. Di ba? Oh, tignan ninyo. Saan ba nila kukunin yun? Di ba? Di doon sa mga pinapadali nyo. May ikot yun. Nagiging taxes yun sa buong Pilipinas ng gobyerno. Di ba? Sa mga VAT. Yung VAT natin, value added tax na yan. Lahat ng binibili mo, merong VAT yun. May tax yun. Kahit na hindi yung mga mahihirap, natatax sila dahil dun sa mga VAT na yun. Di ba? Pag bumibili sila ng mga soft drinks, may VAT yun. So lahat yun, no? Yung ekonomiya, lahat yun. So yung ninanakaw nila, pera ninyo yun. Pera natin lahat yun. Alright? So magkita tayo ulit. Don't forget to subscribe and hit that notification bell. Tapos mag-comment po kayo dito sa ating channel. Alright? Ito po si Pinoy Aussie. Thank you very much. Good day po sa inyo lahat. Bye-bye!